In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. 61 publicly listed company ay hawak na ngayon ang over 3% ng total Bitcoin supply. Mga hacker ngayong 2025, ang mas tinatarget na ngayon ay ang mga users at update din tayo sa lagay ng price action ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Balikan muna natin ang corporate treasury tsunami sa 124 na public companies ng pinagsama-samang data ng Bitcoin treasuries. 61 ang nakaspotlight sa Standard Chartered report dahil sila ang may actual na hawak ng 3.2% ng buong future supply. Nangunguna pa rin ang strategy na may 580,955 BTC mula average cost na $70,023 bawat isa. Subalit biglang umarangkada ang mga bagong imitators, mga kumpanyang renewable energy, software, brokerage at kung ano-ano pa na kahit bago pa lang sa laro ay collectively kumamada na ng halos 50,000 BTC. Mas mabilis pa kesa sa nauna. Kasama sa pinakabagong recruit si Solar Bank ng Canada na noong June 3 ay nag-anunsyo na magbubukas ito ng custodial account sa Coinbase Prime para hawakan ang magiging Bitcoin reserve nila. Pati USDC on-ramp at self-custody wallet setup. Sa parehong araw, blockchain group ng Paris bumulusok ng $68 million para direktang bumili ng BTC habang si K33 ng Norway nakalikom ng $6.2 million noong huling bahagi ng May para sa kaparehong layunin. Ang tanong, bakit biglang dumarami ang sumasali? Una, nakikita nilang hindi sapat na mag-depend sa cash habang nag-e-erode ang halaga nito sa inflation. Ikalawa, napapansin nila ang reputational arbitrage, parang PR boost kapag nasa headline ka na. Company X adds Bitcoin to balance sheet. Sabi nga ni CZ, dating CEO ng Binance, not taking risk is a risk in itself. Ngunit may babala si Geoff Kendrick ng Standard Chartered. 58 sa 61 firm na sinuri nila ay may NAV multiple na lampas 1. Ibig sabihin, mas mataas ang market cap kesa sa halaga ng net assets nila. Habang may regulatory bottlenecks at conservative investment committees, justify daw yan. Pero kung mawala na ang friction, pwedeng makompress ang premium at sakaling sabay-sabay na gustong mag-rebalance ang mga korporasyong ito, posibleng maging source ng downside volatility ang treasury BTC nila. Dagdag pa rito, kalahati ng mga kumpanyang pumasok ngayong 2024 to 2025 ang may average entry na higit 90,000. Sila ang unang kakabahan kung magre-retrace ang price. Pero sa kabilang panig, ipinakita rin ng historical data na every new wave ng institutional buyers ang nag-i-establish ng mas mataas na long-term floor. Noong 2020 to 2021, si MicroStrategy pa lang mag-isa. Ngayong 2025, may 40 higit pang publicly traded copycats at kumpanyang kagaya ng Solar Bank na galing pa sa renewable energy sector. Samantala, habang busy ang malalaking kumpanya sa pag-hoard, ibang istorya ang nangyayari sa security front. Ayon sa Web3 security giant na CertiK, umabot na sa mahigit $2.1 billion ang nawala sa crypto dahil sa hacks ngayong 2025. At karamihan dito hindi na dahil sa butas ng smart contracts, kundi dahil sa kahinaan ng tao. Social engineering scams, phishing, address poisoning at wallet compromises ang nangunguna. Malaking bahagi ng halagang yan ay galing sa $1.4 billion Bybit exchange hack noong February 21 kung saan ang North Korean Lazarus Group ang sinisisi. Noong 2024, $1 billion din ang na-phish sa 296 na insidente. Sabi ni CertiK co-founder Rong Hui Gu, attackers always target the weakest point. Dati code, ngayon human behavior. Kaya importante raw mag-invest ang industry sa multisig wallets, hardware device hygiene, real-time transaction simulation at behavioral analytics bago pa lumaki lalo ang problema. Kung ikaw ay retail, huwag mo nang hintayin maging statistics. I-double check mo ang bawat link, gumamit ng phishing-resistant browsers at wag na wag kang mag-save ng seed phrase screenshot sa cloud. Mula hacks, lilipat tayo sa market microstructure. Ayon kay analyst Willy Woo, ang mga big whales na may 10,000 to 100,000 BTC ay nagbabalance sheet diet mula pa noong 2017. Bumaba ng halos 40% ang hawak nila mula 2.7 million BTC patungong 1.6 million at karamihan sa coins na yon bili pa noong era ng $0 to $700 lang si Bitcoin. Kaya ang tanong ng marami, kung sino ang nagbebenta tuwing may all-time high, ito ang sagot. OG whales cashing out lump sum habang pumapasok ang institution at sovereigns. Kahit ganon, sinasabi ni Wu na sa loob ng isa pang dekada magiging probably one of the best investment you will see pa rin daw si BTC
BTC kahit 6-figure na ngayon dahil predictable at finite ang supply habang lumalaki ang demand base. Sa analytics team ng Glassnode, nakita namang umabot sa average 16% realized profit per coin nang pumutok si BTC sa bagong 112,000 peak noong May 22. At 3 beses nitong June 3 ay lumagpas sa $500 million per hour ang entity adjusted realized profit, intense na profit taking. Gayunpaman, kahit bumaba si BTC sa 104,000 noong nakaraan, nakapagtala pa rin tayo ng 27 na sunod-sunod na araw sa itaas ng 6 figures. Pinakamahaba sa kasaysayan, higit pa sa 18 days noong January. Ipinapakita lang nito na tumitibay ang psychological floor habang lumalaki ang network ng spot ETF demand at corporate treasuries. Sa dulo, malinaw ang narrative, corporate balance sheet ang bagong whale class na nagla-lighthouse ng long-term floor. Ngunit dala nila ang tsansa ng downside volatility kapag dumating ang araw na kailangan nilang mag-mark to market o mag-rebalance. Kasabay nito, nag-i-evolve ang threat surface, hindi na lang code exploits, kundi social engineering na kahit hardware wallet users ay pwedeng mabiktima kung tamad mag-check ng address. At habang ginagawa ng mga old whales ang partial cash out, hinihintay nilang sakyan ng bagong institutional capital ang susunod na leg pataas. Sa pagitan ng lahat ng yan, ikaw ang dapat mag-decide kung paano mo iseset ang risk at reward mo. Now, short-term price action update naman tayo. Again, opinion ko lang to, not a financial advice. Nag-share lang tayo dito ng idea at hindi trade opportunity. Magkaiba kasi ang analysis sa actual trading. Dito sa daily price action ngayon ni BTC, nagkaroon tayo ng almost 10% retracement at nag-bounce siya dito ng mahina. Kasi nasundan ito ng dalawang bearish candle at nagmumukha tuloy itong classic head and shoulder. So tumaas ang probability ng more downside price action. Pero may chance pa rin naman mag-bounce yan. Lalo na, hindi naman natin alam kung biglang may lumabas na positive news. However, in a technical perspective, ang price action na ito ay nagpapakita ng weakness. Kaya mas nagiging mataas ang downside price action momentum. Mga 60 to 70% probability na mag-retest ito sa 100,000. At kahit mangyari yon, buhay pa din ang uptrend. Katulad nga ng nabanggit ko sa mga previous analysis, kung lagi kayong nanonood dito sa channel, pwede niyang isweep ang liquidity sa 100,000 or below 100,000. Then tsaka magbabounce. At habang pinag-uusapan natin ang mga potential bounce scenarios at setups, may mga trader na gustong maintindihan ang galaw ng market gamit ang mga simulation o demo account. Isa sa mga ginagamit ng ilan ay ang platform na B2Next na may spot at futures trading environment. May mga bonus program din sila para sa bagong user. Depende sa terms and conditions ng platform. This is not a financial advice at hindi ko rin ito ini-endorso bilang investment. Ginagamit lang natin ito bilang halimbawa ng mga available tools online. Kung gusto mong malaman pa ang detalye, may external link sa description bilang resource only. Always do your own research and trade responsibly. And then doon natin oobserbahan kung yung bounce ba ay malakas kasi magkakaroon ng sentiment shift dito. Based on this current strong trend at kung mahina yung bounce, nagpapakita lang yun ng further retracement kasi napakaaga pa para maging bearish. Kaka-golden cross lang nito nung nakaraan. Nung last time na nangyari yan, lumipad si BTC. And by the way, sa next video, i-discuss natin yung bagong rules ng SEC para ito sa mga crypto influencers at content creators. Pag-uusapan natin yung mga bawal, yung fines, at yung mga legal na diskarte kung gusto mo pa rin magbahagi ng airdrop activity o external links. Abangan nyo yan sa susunod na video natin. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.